Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang pangarap ni Kamugawa, pati na rin ang ating idol na si Takamura. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang mga kamalasang mararanasan ni Takamura bago ang laban nila ni Dragon. Kinabukasan pagkatapos mag-usap ni Takamura at ni Ippo tungkol sa pangarap ni Tanda, habang nasa fishing boat, naalala nito ang isang bagay na makakapag-motivate sa kanyang senpai. Sa klinik ni Dr. Yamaguchi, inaagis ni Doc si Takamura matapos siya nitong yayain makipaglabing-labing para ma-motivate daw siya sa paparating niyang laban. Nang tuluyan ng paalisin ni Dr. Yamaguchi ang ating idol, habang naglalakad, naiputan nito ng isang uwak at nang inaakyat na nito ang poste para abulin ang uwak na yun, nagkatinginan sila ng isang itim na pusa at sunod siyang nakita ni Tomiko at tinanong kung anong ginagawa niya. Matapos yun, sa gym, kwento ni Takamura sa mga gymmates niya ang mga nangyaring kamalasan sa kanya at mabilis nga daw siyang umalis dahil habang tumatagal, mas lalo lang lumalala ang mga kamalasan na nangyayari. Dahil doon, nagalit si Aoki dahil hindi naman nga daw kamalasan na makita ang kanyang baby loves na si Tomiko. Pero bago pa magkagulo, inanalyze muna nila ang mga nangyari. Ang ginawa nga daw ni Takamura kay Dr. Yamaguchi ay isang krimen. Ang nangyari naman sa uwak ay aksidente lang. At sabi naman ni Itagaki na cute naman ng mga itim na pusa. At sabay hirit ni Aoki na si Tomiko nga din daw ay cute. Pero hindi naman sumang-ayon si Takamura sa mga yun at sinabi nitong lahat ng yun ay pangit na pangitain. Kaya naman sinadjust ni Ippo sa kanya na kumuha ng omikoji sa shrine na pinupuntahan niya. Nga pala mga par, ang omikoji ay parang fortune cookie. Sa una nga, dinedecline din yun ni Takamura dahil ayaw niyang mag-rely sa mga ganun. Pero in the end, pupunta pa rin sila sa shrine kasama si Itagaki at Ippo. Habang nagwo-worry si Itagaki na baka makakuha si Takamura ng omikoji na hindi good luck, nireassure naman ito ni Ippo na 1 in a billion nga ang chance na makakuha ng bad luck na omikoji. Matapos makakuha ni Ippo ng future luck at si Itagaki naman ay medium luck, sunod nating nakita na nakabunot ang ating idol ng worst luck na omikoji. Nang tumakbo pali si Takamura, napaisip si Itagaki kung ang nangyayari nga ay kapares na mga bagay na yun. Napatanong naman ang ating bida kung ano ang tinutukoy ni Itagaki. In-explain ni Itagaki kay Ippo na kahit nga hindi siya naniniwala sa mga pangitain kung magpapatuloy ang mga kamalasan na nangyayari sa kanilang senpai, nafe-feel nito na merong dahilan kung bakit minamalas itong si Takamura. Dahil hindi normal sa isang tao na makaranas ng sunod-sunod na kamalasan. At sa tingin nito, nakarma iyon dahil sa mga kalokohan itong ginawa o hindi kaya merong nag-curse sa kanya dahil sa sobrang galit. Dahil doon, sinadjust ni Ippo na dapat nga gumawa ng mga mabubuting bagay si Takamura para makancel ang curse na yon. Nang gagawa na sila ng listahan, unang-una nga doon ang pag-sorry ni Takamura kay Aoki. Pero sure naman si Itagaki na hindi gagawin niya ni Takamura at hindi rin ito magpapakumbaba kahit kanino. At since nakaset na ang matchup, may chance na hindi na mabago ang kamalasan na yun. Sunod na na-mention ni Itagaki na kung hindi curse o grudge yun, ang laban na paparating kay Dragon ay pwede ring maging katunayan na tuluyan ng naubos ang kaswertehan ni Takamura. Sunod na sinabi nito na pwede ring sinsikit Dragon nga ay beloved by Goddess of Good Fortune, maaari ding naapekton si Takamura ng sobrang kaswertehan ni Dragon, kaya minamalas ito ng sunod-sunod. Sa pag-alis ni Itagaki, napaisip ito kung mas lalala pa ba ang mga kabalasan ng mangyayari kay Takamura habang lumalapit ang laban. Nang tanongin ni Ippo kung ano ang minimini Itagaki, isang example daw nun ay ang traffic accident. Pero nang makita niyang sobrang nag-aalala ang kanyang senpai, agaran niya namang binawi ang mga sinabi niya at sinabing nagbibiro lang siya. Subalit hindi pa rin nawala ang pag-worry ni Ippo, kaya napadasal ito ng maigi. Kinabukasan habang kasama ng ating bida ang kanyang mga customer sa fishing boat, tinanong nito si Miyazaki kung meron bang pwedeng gawin para ma-improve ang kaswertehan ng isang tao. Sagot naman ito na meron ngang uso sa mga estudyante niya sa College of Athletics. Matapos yon, sa rooftop ng Kamugawa Gym, kwento ni Itagaki kila Aoki at Kimura kung paano nag-react si Ippo nang mabanggit niya na naubusan na ng kaswertehan si Takamura. Tuwang-tuwa naman si Aoki dahil sa wakas, gumana na ang matagal niyang pag-curse kay Takamura. Nakita ni Aoki si Ippo na parang walang problema at nakangiting tumatakbo papunta sa gym. Kaya naman nagulat sila Itagaki dahil akala nga nila naniniwala ng sobra si Ippo sa mga pangitain. Sabi naman ni Kimura na since naging champion niya ang ating bida
Ang mga bagay na kagaya ng luck o curses ay wala ng kwenta. Kailangan lang nito ang kanyang dalawang kamao. Kaya naman nasisiguro nila na wala ng takot itong si Ipo. Sa pag-akyat ng ating bida, pinakita nito sa mga gymmates niya ang iba't ibang pangontra sa kamalasan na ipapalipot niya sa buong gym. Sunod niyang pinakita ang pinakaimportanteng pangontra na tinatawag na voodoo doll, kung sakaling may pangit na mangyari kay Takamura, mapupunta sa dali yun. Dahil nga nag-aalala na sila kay Mura kay Ipon na napaparanoid, sinuggest niya dito na magtiwala kay Takamura. Ngunit gustong gawin ni Ipon lahat ng pwede niyang gawin para malesin ang mga pag-aalala niya. Dahil ito nga daw ang isa sa mga responsibility niya bilang staff ng gym. Habang kumukuha sila Itagaki ng good luck items para ilagay sa iba't ibang parte ng gym, natanong ni Aoki kung paano ibibigay ni Ippo ang voodoo doll kay Takamura, since hindi nga ito naniniwala sa mga ganoon. Sagot naman ni Ippo na nalagyan niya na ng patago ang bulsa ni Takamura nung nakaraan pa. Dahil doon, napadasal si Kimura na sana hindi mapalala ng mga bagay-bagay. Sa office, biglang may tumawag sa telepono na gumulat kay Yagi. Bigla nating nakita si Takamura at habang naglalakad, nakakita ito ng bola na tumalsik papuntang kalsada. Nang habulin ito ng bata, napansin ni Takamura ang paparating na sasakyan. Kaya naman nagmadali ang ating idol para iligtas ang batang yon. Dito na nga natin nalaman kung anong tumawag sa Kamugawa Boxing Gym. At ito pala ang ospital na nagsasabing si Takamura ay naaksidente at kasalukuyan nasa ambulansya. Kaya naman nagmadaling pumunta si Ippo at Yagi doon at nagulat ang mga to dahil kahit konti walang gana si Takamura. Sunod nilang nalaman na nandoon pala si Takamura para ipagamot ang injury ng batang niligtas niya. Kinabukasan noon, kwento ni Ippo kay Aoki ang nangyaring iyon. Sunod nating nalaman na nailagan pala ni Takamura paparating na kotse. Tumalan ito sa hood at suwabing lumanding para iligtas ng bata. Dahil doon, napatanong sila Itagaki na kung suwabe naman ang landing, bakit pa nagkaroon ng injury? Sagot ni Ippo na habang hawak ni Takamura ang bata, napaigpit ang yakap nito, kaya aksidenteng nakrak ang ribs. After nun, napaisip sila Ippo kung talagang aksidente lang mga nangyayaring kamalasan kay Takamura. Hapon din ng araw na yun, makipag-sparring si Takamura sa gym at tinamaan siya ng suntok matapos itong gamitin ang kanyang kanang paa. Kaya naman pinagalitan ito ni Tanda at sinabing kung 10-ounce gloves ang gamit nila, siguradong napuruan na ang ating idol. Dahil doon, nairita si Takamura at mabilis na pinabagsak ang sparring partner nito. Matapos yon, nakita ni Ippo si Takamura na tinutubigan ang kanyang kanang paa na tila may injury ito. At sa tingin ng ating bida, nakuha yun ng ating idol nang tumalo nito sa hood ng sasakyan. Nakiusap si Takamura na wag yun sabihin kay Tanda. Na-mention ni Ippo na naapektuhan pa rin si Takamura ng weight control kahit pa umakyat na ito ng weight class. Dahil nga daw doon, hindi on point ang mga galaw nito. Pero dahil alam nga ni Ippo na kahit anong mangyari, di nila mapipigilan si Takamura na ituloy ang laban, in-advise na lang nito kay Takamura na magpahinga na lang, mag-focus sa pag-recover at wag muna mag-road work. Confident naman si Takamura na gagaling na ang kanyang injury sa araw ng laban. At sinabi din ito na hindi naman niya pivot put yun, kaya hindi kailangan mag-alala. Nag-agree naman doon ng ating bida. Pero na-realize din ito na habang lumalapit ang laban, mas lalong lumalala ang mga kamalasan. Matapos yun, pinakita ni Takamura ang gutay-gutay na bagay na napansin niya matapos ang aksidenteng nangyari. At doon na na-realize ni Ippo na yun nga ang nilagay niyang voodoo doll sa bulsa nito. At thankful siya dahil gumana at pinotektahan si Takamura noon. Matapos yun, nilagyan ni Ippo ng bandage na may sutra ang paa ni Takamura. Kinabukasan, nakita nating nag-aantay si Ippo sa labas ng bahay ni Takamura para maging chaperone nito. Para din ma-make sure na hindi ma-stress ang katawan nito para sa paparating niyang laban. Nang palis na sila Ippo, nakita nito ang nalalaglag na paso na tatama sa ulo ni Takamura. Mabilis na sinuntok ni Ippo ang pasong iyon, subalit sinsakala nga ni Takamura na susuntukin siya ng ating bida, kumounter ito ng uppercut bago niya pa ma-realize na niligtas pala siya nito. Nang ikukontinue na nila ang kanilang paglalakad, biglang nawala ang ating bida. At sunod nating nakita na nalaglag pala sa drainage na ginagawa si Ippo. Naisip nga nito na isang pagkakamali lang, malubang injury na ang matatamo nitong si Takamura. At unti-unti nang lumalala ang bumabalot na kamalasan habang lumalapit ang araw ng laban. Matapos yun, sinamahan nito si Takamura para mag-road work. At tila may malakas na bagyo nga habang tumatakbo sila.
Nang ma-out of balance si Takamura, sabi nga ni Ippo na tama ang inaala niya na masyado pang maaga para mag-roadwork siya ulit at tinanong kung kumonsulta na ba ito sa doktor. Nang bigla niyang mapansin na may tatamang signboard kay Takamura, agaran niya itong tinulak para iligtas at siya ang tinamaan. After gumulong-gulong si Ippo pababa, sabi ni Takamura sa kanya na siya nga dapat yata magpa-check up sa doktor. Nabanggit naman ni Ippo ang pag-aalala niya sa kanang paa ni Takamura at sinuggest nito na i-consider i-postpone ang paparating na laban kay Dragon. Sabi naman ni Takamura, "Postpone? Nagmamadali na ako. Wala akong oras para gawin yan." Nagulat nga si Ippo nang marinig niya na sinabi na naman ni Takamura na wala na siyang oras. At dagdag pa ni Takamura na kumpara nga daw sa bagay na yun, tila kagat lang ng lamok ang nararamdaman niya. Kaya kayang-kaya niya pang tumayo at lumaban. At sinabi nitong gagawin niya ang lahat para makuha ang next belt na yun. Sa tingin nga ni Ippo, ang tinutukoy ni Takamura ay ang batang niligtas niya. Narealize niya na ayaw niyang ma-feel ng bata na siya ang may kasalanan kaya hindi makakalaban si Takamura. Nabilib nga si Ippo dahil champion na champion nga ang ugali ng kanyang senpai. Sa Makunochi fishing boat, nabanggit ni Ippo sa kanyang nanay na ang malakas na hangin nga daw ay sign ng kamalasan. Pero hindi naman umagri si Hiroko doon at sinabi nitong ibig sabihin lang noon may paparating na bagyo. Ngunit na-realize din ni Ippo na hindi nga lang bagyo ang paparating sa Japan, kundi pati na rin ang WBC Super Middleweight Champion na si Kid Dragon. Sa Kamogawa Gym, nairita na nga si Aoki dahil nasasobra na sa pamahiin si Ippo to the point na nakakasama na ito sa kanya. Sabi ni Kintaro na since hindi nga daw tumigil ang kamalasan, hindi mapigilan ng master niya na mag-alala at lalong-lalo na ngayong paparating na ang champion sa Japan. Pero sabi ni Tagaki na matapos nga marinig ang mga nangyari, in the end, si Ippo lang ang na-injured. At sa tingin nga ni Kimura na since nag-retire na si Ippo, na wala na ang katinoan nito. Sagot naman ni Kintaro na may mga sports players nga na nagdarasal pa rin sa Diyos at may mga pamahiin. Kaya naman sabi nito na ba't hindi nila subukan kung makakatulong naman ito. Reply ni Itagaki na ang mga naniniwala nga lang sa ganun ang natutulungan noon. At sabi naman ni Kimura na kung totoo nga daw yun, edi quits lang. Since nasisiguro niya na ang mga kalaban ay nagdadasal din. At base kay Aoki, ang pinakamahalaga nga daw ay ang effort mo sa pagpapractice. Nang mapaisip sila Kintaro at Taihei na walang Diyos dahil sa mga sinasabi nila Aoki, sumagot si Kamogawa na, "Wala nang ibang mahalaga sa ring kundi ang kamao mo. Kailangan mo mag-training at mag-aral para magkaroon ng kamaong pwede mong mapagkakatiwalaan. Maniwala ka sa iyong mga kamao at maging isang boksingero na hindi bibuguin ng mga to. At kapag nagawa mo yon, kasunod na nito ang good luck at mga miracles." Narinig yun ng ating bida at nag-agree kay Tanda, pero hindi pa rin ito mapakali. Nang sabihin nila Aoki na tigilan na ni Ippo ang paniniwala sa pamahiin, sumunod na ito dahil kakailanganin nga daw ng milagro para makapunta si Dragon sa Japan since sobrang lakas ng bagyo at ang bad luck bringer nga daw na si Kid Dragon ay madedelay na mga 2 to 3 days. Subalit kinabukasan, nakita natin si Dragon na dumating na ng Japan dahil nawala bigla ang bagyo. Hindi nga makapaniwala si Ippo, Itagaki, Aoki at Kimura dahil nawala bigla ang bagyo ng parang bula. Dumating na si Fuji at Mari sa Narita Terminal 1 para ma-witness ang pagdating ni Dragon sa Japan. Tinanong si Dragon ng mga reporter at kinabahan ba siya na baka kailangan i-reschedule ang flight niya papuntang Japan dahil sa lakas ng bagyo. Sagot naman ng champion na hindi nga daw siya kinabahan kahit konti dahil hiniling niya na makapunta sa Japan agad-agad at sinabi nitong laging pumapabor sa kanyang kaswertehan. Agarang na-request ito sa kanyang mga staff na pupunta ng gym para makita ang kanyang pagtitrainingan. Sinundan nila Fuji at Mari si Dragon papuntang Kawahara Gym kung saan nagulat sila sa lakas ng mga suntok ng champion sa sandbag. Sa sobrang lakas nga ng mga suntok ng champion, parang winawasiwas na nito ang sandbag. Sabi ni Fuji na solid nga daw ang mga left punches nito. Pero mas mapanganib ang mga heavy right ni Dragon. Nang tanongin ni Mari si Miyata Sr. kung ano masasabi nito sa champion, sagot nito na sobrang grateful at para itong regalo since mapapanood niya ang training ng super middleweight champion nang hindi umaalis sa Japan. Nang mabanggit ni Mari na dapat kang bantayan ang solidong right punches ni Dragon, tila naging interesado si Miyata sa mga suntok ng champion. Sunod nating nakita na nagkasabay-sabay nga na pumunta ng shrine sila Ippo. At sabi nga ni Ippo, "Oh, akala ko ba sabi niyo walang Diyos-Diyos sa inyo?
at para sa mga mahina lang ang pagdadasal. Sagot nila Aoki na nagbagong isip nila dahil kung pati ang bagyo ay pumapapor kay Dragon, ang kaya na lang nilang gawin ay magdasal para sa paparating na laban ng kanilang senpai. At masinsinan ngang nagdasal ang mga to hanggang sa maubusan sila ng lakas.